Eto na mga katambay ang spoiler para sa chapter 1126 ng One Piece. Nako, sabay-sabay nating alamin dahil ang lupet ng mga nangyari na talagang magpapa-excite sa atin. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at itang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano? Simulan na natin. Let's go! Panibagong paglalakbay, mga bagong karakter at mga pagre-reveal ang mga masasaksihan natin sa mga magdadaang chapter. Katulad na lang sa nakita natin nung nakaraang chapter, tinanggal na nga ni Imu si Saturn sa Gorosei dahil nga pumalpak ito sa mission nila sa Egghead at pinalit dito si Saint Garling. Ang Revolutionary Army ay naghahanda na din sa mga posibleng mangyari, lalo na itong si Dragon, dahil nga nararamdaman niya na may malaking gera ang magaganap na dapat pigilan at sisimula na nga daw nilang kumilos. Base din sa mga nasabi nila Dragon ay parang gusto din nilang pigilan kung sino man yung kukuha sa One Piece. Kaya kaabang-abang to dahil baka pati si Luffy hadlangan niya na makarating doon sa huling isla at magkasubukan yung mag-ama. Yan ang mga nangyari sa nakaraang chapter. Ngayon kaya, ano ang mga masasaksihan natin? Ang title nga ng parating na chapter ay Revenge. Ano kaya ang mangyayari at sino yung maghihigante? Eto na, ayon sa spoiler ay magkakaroon ng labanan sa pagitan nitong Yonko na si Shanks laban dito sa isa sa mga miyembro ng Grand Fleet ni Luffy at number 1 pan niya nga. Kilala nyo to, si Bartholomew. Naalala nyo ba yung ginawa ni Bartholomew sa isang isla na teritoryo ni Shanks? Eto na, gumanti na si Shanks. Naabutan sila Bartholomew doon sa isla at ang ginawa ni Shanks, nilabanan at tinalo nila itong Barto Club. Dahil nga ito dun sa pagsunog sa flag ng Red Hair, natalo sila Bartholomew. Ibig sabihin, hindi umubra yung napakatibay na barrier nito sa napakalakas na haki ni Shanks. Kung matatandaan natin na itong powers ni Bartholomew ay hawak to dati nung matanda na nasa Wano na kinalaban ni Oden. Mismong si Oden na malakas, hindi nawasak yun, pero si Shanks, natalo niya si Bartholomew na malamang expert na din sa paggamit ng ability na barrier. Easy na lang kay Shanks, malakas talaga. Pagkatapos nga matalo ni Shanks yung Barto Club, kinausap nito si Bartholomew. At ito, di ka panipaniwala yung sinabi ni Shanks. Meron tong hawak na bote at sinabi nito na ibigay yon kay Luffy at ipainom daw ni Bartholomew kay Luffy. Lason daw yon, dapat bago mag-isang buwan daw maibigay na daw yon ni Bartholomew kay Luffy. Pananakot pa ni Shanks. Nang masabi ni Shanks yon, syempre itong si Bartholomew, napaka-loyal nito kay Luffy. Ang ginawa niya, ininom niya yung sinasabing lason para nga hindi maibigay yon kay Luffy at mailigtas to. Kaso nga lang, it's a prank kasi hindi talaga lason. Tiningnan lang ni Shanks kung talagang loyal na kaibigan si Bartholomew kay Luffy. Loyal talaga. Ilang oras ang dumaan, tumakas nga yung Barto Club sa isla. Kaso nga lang, meron na namang nangyari. Nakita sila ni Yasop. Syempre sniper yan. Inatake nito yung barko nila Bartholomew at winasak yon. Kaya ayun, di natin alam kung ano ang mangyayari sa kanila. Pero ang lupet nung pangyayari na yon, makikita na naman nating lumaban yung Red Hair Pirates at pag na-anime to, baka makita din natin yung laban nila Shanks at Bartholomew. Sa iba naman tayo, dito naman tayo sa Hachinosu. Si Blackbeard ay nakabalik na sa isla at galit na galit nga ito sa nangyari. Lalo na dito kay Pizarro dahil nga hinayaan daw nito na makataka si Kobe. Pero nabago ang mood ni Teach dahil nga sa ginawa ni Kusan kasi nga nahuli nito ang Vice Admiral na si Garp. Binati pa nga ni Blackbeard si Kusan na ang galing daw nito. Nga pala, buhay pa si Garp. Sa tingin ko, marami pa ang mangyayari dito sa Hachinosu kasi si Garp na yung hinuli nila. Malamang to maraming babanggain sila Blackbeard. Hindi natin masasabi kung sino ang pwedeng dumating doon para nga sagipin si Garp. Lipat ulit tayo. Dito naman tayo sa mga bida natin. Medyo may nangyari ngang kakaiba sa mga to. 2 days pagkatapos daw nung nangyari sa Egghead ay yung Sunny bigla daw nawala doon sa dagat. Na ang laman nga nitong Sunny ay sila Luffy, Nami, Zoro, Sanji, si Chopper at si Usopp. Yung ibang mga bida natin ay nandun sila sa Elbap ship kasama sila Bonnie, Lilith at yung mga Giant. Napansin na nga lang nila na nawala na yung Sunny dahil 'di ba nandun lang sa gilid ng Elbap ship yun, sumasabay sa kanila. Kaya nagulat sila kung nasan na yung Sunny. Ang tingin ko nga dito dahil 'di ba nagkaroon ng celebration, syempre kainan, kasiyahan, inom, malamang to tulog yung mga bida natin ng isang araw. At ilan lang siguro yung gising. Malamang yung nagpapaandar ng barko ng Elbap ship yun, gising yun. At ilan sa mga Giant. Siguro sa mga bida natin, malamang nagpapahinga lahat yun. At yung Sunny, nakatali lang siguro sa Elbap ship. Yung nangyari nga kay Luffy ay ito ang clue. Makikita daw natin si Nami na nagising sa isang kakaibang kwarto at hindi nga ito yung nasa Sunny. Pagkatingin niya sa sarili niya, mayroon na siyang costume na parang pa-Viking. Tapos may mga espada pa siya sa likod niya. At hindi lang yun, yung pader at yung sahig daw ay parang Lego. End of the chapter. Okay, isang malupit na spoiler na naman ang nakita natin at ang daming nangyari. Mula doon sa pagtalo ni Shanks kay Bartholomew, ang pagbalik ni Blackbeard sa Hachinosu at yung kakaibang nangyari sa Sunny. Para sa akin ito na yung
yung simula ng Elbap arc at mukhang maipapakilalang bagong karakter o ibabalik. Ang hula ko nga sa nangyari dun sa Sunny at kay Luffy ay kagagawan to nung Man Marked by Flames. Paano? Di ba may ability yung sinasabing tao na yun na kayang pawalain sa dagat yung mga barko na lumalapit dun sa black ship ng Man Marked by Flames? Paano kung nakita nitong tao na to yung Sunny at siguro kilala na nito si Luffy? Kaya ang ginawa nito para ipakilala yung sarili niya kay Luffy ay kinuha niya yung Sunny gamit yung Whirlpool na ability ng Man Marked by Flames at pinapunta kung nasan man siya. Tapos yung mga bida natin ay dinala nitong tao na to sa black ship na yun. Kaya itong si Nami ay nagising sa kakaibang kwarto at yung kwarto na yung mismo ay nasa black ship ng Man Marked by Flames. Hula ko lang yan mga katambay kasi malamang itong Man Marked by Flames ay ipapakilala sa Elbap arc. At ito na yung simula. Nakaka-excite. Antay-antay na lang sa full chapter. Malapit na yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over now!